Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel ko. Today's video, Hyundai Xariman 25 ay kakabit na natin ng Honeywell switch. Kung napanood mo yung huling video natin kung saan pinakita ko sa inyo guys kung ano ang connection at color coding ng ating Honeywell switch, magkaroon na kayo ng ideya guys, no, kung saan na-connect ang lahat ng mga wire na yan sa loob ng ating Honeywell switch. So napaka-basic lang guys para kung paano natin ikabit ang Honeywell switch sa Hyundai XRM 125. Tingnan yung Honeywell switch guys, meron siyang signal light na left and right. Merong hazard switch. Yan. So meron ding on-off ng ating headlight o kill switch na gagawin nating on-off ng ating headlight, high and low. At syempre yung passing overtaking light. At meron ding electric start at saka push button sa ibaba. So ngayon, paano ba ito magiging XRM 125 guys? Ganito lang ang ating gawin, no? Kung napanood mo ang huling video natin, ibinahagi ko doon ang mga color coding at function bawat isa sa loob nating handle switch. Ito naman sa video ito guys, ay i-connect na lang natin rekta sa handle switch ng XRM 125. Switch na ito is meron siyang tatlong socket guys, no? So, bawat socket is meron siyang mga connection sa loob ng ating handle switch. Same lang din ang design ng left handle switch ng Honda XRM 125. So, ang gagawin natin para magiging left handle switch sa ating Honda XRM 125 ay puputulin natin lahat ng wire na makita natin sa left handle switch. Kasi ang left handle switch, pareha lang po sila sa handle switch. Merong horn, merong positive input, merong positive input ng ating flasher, input ng ating main supply ng ating headlight, left and right na signal light, at merong ground. May white at saka may blue, yung low beam at saka high beam natin. So meron ding kulay green na wire na connect sa ating socket, both side ng ating harness ng ating left handle switch. Yan po ay ground connection papunta sa ating headlight, which is nakaseries sa ating harness sa ating motorsiklo. So, yun po ang design ng left handle switch ng Honda XRM 125. Okay. So, kung i-check natin ang kanyang continuity is meron siyang continuity both side yung ground connection natin. So, gamit tayo ng multi-tester guys. Siyempre, kapag gumalaw ang ating tester, ibig sabihin is meron continuity ang ating wire na kinonect. So, green lang ating check guys, yung ground niya. Kasi yan po ang connection papunta sa ating headlight at yung socket naman na chinek natin is na-connect sa ating harness. So, napaka-basic lang guys, no, kung paano i-convert ang left handle switch ng ating Honeywell switch at saka Honda XRM 125 ay putulin mo lang ang gitna na wire na yan. So, yan lang po ang paraan guys. Para hindi na kayo mahirapan pa kung paano ikabit ang left handle switch ng XRM 125 to convert sa ating Honeywell switch. So, putulin natin ang mga wire na yan. Kailangan level po ang paputol ng wire na yan. So, pagkatapos ng putol natin ang mga wire yan guys, ay balatan natin bawat isa. At siya naman gagawin natin pareho sa ating Honeywell switch guys. Putulin din natin ang wire sa ating Honeywell switch. So, yun. Ayong sa ibabaw naman na pinutol natin ng left handle switch ng XRM 125 ay hindi na natin gamitin kasi halos sa part ng left handle switch natin ay halos mga sira na yun guys at hindi na siya nakafunction. So ito namang sa Honeywell switch natin guys ay puputulin din natin ang kanyang wire. Same din na paraan sa ginawa natin nung una na pinutulin natin ang kalahati ng kanyang wire. Yung tama-tama lang na maabot natin sa ating manubela at sa ating headlight. Huwag natin sobrang iksiin. So tamang haba lang. Kasi dudugtungin natin ang kalahati na pinutol natin guys sa left handle switch sa XRM 125. Panood mo yung huling video natin guys, ay malaking tulong yung video na ginawa ko sa inyo kasi doon ko nilatag yung color coding function at connection sa loob ng ating Honeywell switch. Pero sa video ito guys ay napaka-basic lang kasi kung ano ang kulay ng left handle switch ng Honda is doon din natin nakakabit kung saan nakakonect yung mga wirings natin sa loob ng ating Honeywell switch. Ganun lang po kadali at
napakadali sundan ang handle switch na color coding at sa color coding nating Honda na left handle switch. Kailan mas marami ang wire ng Honeywell switch guys kasi doon po na-connect ang ating electric start din. So ito electric start ni Bossing ay hindi na niya pinaka-connect guys kasi dala na rin is goods na rin yung electric start niya sa right handle switch. So i-condemn na natin ang kanyang electric start diyan. Pero depende na sa inyo guys kung gusto niyo gamitin o hindi. Ang natin i-connect ay ang kanyang signal light, yung main supply ng kanyang signal light ng Honeywell switch. Ang kulay ng main supply ng flasher ng Honeywell switch guys ay red black. So i-check mo natin ang kanyang continuity for assurance lang siya. Kung hindi mo napanood yung naunang video natin at ito lang video na panood mo, i-check lang natin. Okay. So ang kulay ng kanyang main supply ng kanyang signal light guys ay orange sa loob ng ating Honeywell switch, pero ang kanyang output sa wire is red black. So to make sure na ma-confirm mo na may connection dalawa is gagamit kayo ng multi-tester. Kasi yung kulay sa loob ng ating main supply ng ating signal light ay hindi magkapareha po sa wire na labasan ng ating harness. So sa Honda naman ang connect natin ay kulay gray. Kulay gray po ang main supply ng flasher natin, which is output ng ating flasher, yung kulay gray. So i-connect mo siya sa red black na wire. Kasi yan po ang bibigay supply sa ating left at saka right signal light. So yun, na-connect na natin ang kanyang main supply natin flasher guys, yung gray at saka red black. Next naman natin i-connect ay ang kanyang right signal light. Yan. Ang right signal light naman ng ating Honeywell switch ay brown white. So i-check mo natin ang kanyang continuity for make sure talaga guys na yan ang connection natin sa labas ng ating harness. So, step by step ko na ito nung naunang video natin guys, no? Pero, sa mga hindi na nakapanood, ay step by step na natin ang pag-check bawat isa ng continuity. Okay. So, ngayon okay na yan ang kanyang continuity. Ang next natin gawin is i-connect na natin ang kanyang right signal light, which is ang Honda naman ay kulay sky blue. So, sa Honda is kulay sky blue siya guys, at ang kulay naman ng ating Honeywell switch na right signal light ay brown white. So yan guys, yan po ang kulay ng ating right signal light, sky blue at saka brown white. So pagkatapos ating may connect, ang next naman nating i-connect guys ay ang left signal light ng ating Honeywell switch, which is ang kulay niya is brown green. Yan, check din natin yan guys. Puro make sure talaga hindi natin makamali sa ating mga wire na kinonect. At sureable lang ating trabaho, no? Para magiging plug and play na lang ang pagkabit nating Honeywell switch sa kanyang motorsiklo. So check natin kanyang continuity between sa main supply at saka sa left signal light. Kung meron bang continuity. So yun guys, gumalaw ang ating tester. Ibig sabihin goods ang kanyang connection. So, kakabit na natin ang kulay na orange ng Honda na coding na kanyang left signal light at ang coding naman kanyang Honeywell switch na brown green. Brown green po ang kanyang coding sa ating Honeywell switch at ang sa Honda naman ay kulay orange. So, yan po ang kanyang connection guys. Ganun lang po ang paraan, no? Isa-isahin na natin bawat linya at i-connect. Hindi kasi magkapareha ang kulay ng Honda at saka at ang ating Honeywell switch. Kaya isa-isahin natin. So, na-connect na natin ang tatlong linya sa ating signal light guys. Ating main supply na kulay red, black at saka gray. At ang right signal light na brown, white at saka sky blue. At ang left signal light na orange at saka brown green. So, na-connect natin ang tatlo. Ang next naman natin i-connect ay ang ating yellow na wire na main output ng ating headlight kung saan papasok ang ating supply na galing sa ating electrical system. So siya naman magsusupply sa ating high and low. Yan kulay yellow na wire yan guys. Kaya lang ang design ng Honeywell switch ay wala siyang on-off. Ang gagawin natin is gagamitin natin ang kill switch na on-off ng ating Honeywell switch. Yung kulay pula na sa gitna na makita nyo. Yan. Putuli, basa naman natin ng kaunti kasi maikli lang pagkaputol natin. No? Yan. Doon sa kanyang Honeywell switch guys is meron kayong makitang kulay pula sa gitna.
Yan ang gawin nating on-off switch. Kapag hinila mo siya guys, ang magko-connect na linya na yan is yellow at saka brown. So yan ang gagawin nating on-off ng ating high and low. So ang main supply ng ating linya ng ating Honda guys is yellow. Kulay yellow na yan. Ang gagawin natin, yung brown at saka kulay yellow, ang gagawin nating in at saka out sa kanyang Honeywell switch. So, idudugtong muna natin yung kulay yellow na yan sa harness ng ating Honda na wire guys. Yung kulay yellow na yan. So, yan ang magsisilbing input supply papasok sa ating on-off switch ng ating high and low. At tapos naman, pag hinila natin ang kulay pula na yan, ang lalabas naman na supply niya is kulay brown. Which is, i-connect naman natin sa input ng ating high and low. Kasi sa ating high and low guys, is meron siyang tatlong wire. No? So, yung input natin high and low, dyan natin idudugtong i-series ang kulay brown na yan para pag on natin sa ating headlight, automatic, dyan papasok yung kulay brown sa ating main supply ng ating high and low. Kuha nyo ba guys? Okay. Gets ba ang ibig kong sabihin? So, ang main supply natin is kulay yellow at i-connect naman natin sa kulay yellow ng ating on-off switch. Yan guys, idudugtong natin siya. So, pag hinila natin yun o in-on natin yung kill switch niya na ginawa nating on-off switch, ang lalabas naman na kulay niyan is kulay brown. Yan, kulay brown na yan. So, ang brown na yan is magsusupply naman yan papasok sa ating high and low. Ang high and low naman natin na kulay is red, orange. Tandaan nyo guys sa red, orange po ang supply na yan, main supply ng ating high and low. Which is idudugtong natin ang brown at saka red, orange. Hanapin nyo lang yung red, orange na yan. Makikita nyo dyan. Nandyan lang yan, nakatago. So, yan, nakita natin. Yang dalawang yan, brown at saka red, orange, yan ang i-connect natin para magiging supply papunta sa ating high and low. Ganun lang po kadali, guys. So, gets nyo ba? So, balatan na natin para may connect na natin ang dalawang yan. So, meron na tayong on-off sa ating high and low, guys. Na-connect na natin siya, ang in at saka out papunta sa kanyang high and low. Yun. Maya-maya i-check natin yung kulay green at saka kulay sky blue. Yan po ang kulay ng ating Honeywell switch sa ating high and low. So, pag hinila natin yan, papasok ang yellow, tatagos ang brown, at kumako-connect sa ating red, orange sa common line ng ating high and low. Ulit-ulitin lang natin guys para makuha nyo talaga guys. Makuha nyo talaga ang ating tutorial. So, ngayon, connect natin ang low beam na kulay green sa ating Honeywell switch. At the same time, yung blue na high beam ng ating Honeywell switch. Yun. I-check mo natin yun. I-on mo natin ang kanyang source. Kung mayroon bang supply na papasok sa ating low at saka high. Yung green at saka blue. Check mo natin ang kanyang continuity. Yan. Dito tayo sa main line sa kulay yellow. So, i-on mo natin yung kill switch natin guys. To make sure talaga na mayroong supply papasok sa ating high. Yan. Ipa-on mo natin kay boosing. So, kapag gumalaw ating tester, ibig sabihin may pasok na linya sa ating low at saka high. On mo natin. So, switch mo natin yung high at saka low. So, yan. So, check natin dito sa high. Check natin. Saka main line. Yun, gumalaw ang ating tester guys. Means okay ang connection. So, okay na ang high and low. Wow! Next naman natin gawin ay hanapin natin ang high beam ng ating harness sa Honda. So, magkapareho ang kanilang kulay guys. Blue din ang high beam ng Honda, no? So, yan. Tap natin. So, yun. Na-tap na natin siya guys. Ang next naman natin i-tap is ang kanyang low beam. Ang low beam ng Honeywell switch ay kulay green. So, ang Honda naman is kulay white. Yun. Idudugtog natin ang dalawang yan. So, sa parang ito guys, ay hindi na kayo mahirapan pang i-connect ang sakit ng ating Honda at Honeywell switch. Kasi kung ano ang connection ng ating Honeywell switch at saka sa Honda, i-plug and play na lang natin siya. Kasi yun ang sakit na ginamit natin. Yung original na sakit. So, hindi na kayo mahilito guys at hindi na kayo mahirapan kung paano pa i-convert ang kanyang switch papunta sa kanyang electrical system. So, next natin kabit ay ang kanyang busina. Sa kanyang busina guys, ito yung may problema na nakita ko sa kanyang Honeywell switch. Na-explain ko na to nung unang video natin na in-upload kung bakit meron tayong mababaguhin. Ang kulay na input ng ating Honeywell switch sa busina is kulay orange.
which is nakasere siya sa supply, main supply ng ating signal light, which is hindi siya pwede dapat guys. Dapat may sariling main supply ang ating busina, which is ang positive accessory. So, ang kulay naman ng output is brown black. Yan guys, brown black po ang output ng ating busina. Yan. So, ang dapat natin gawin para magkaroon siya ng sariling supply ay puputulin natin ang kulay orange na yan. Kailangan natin siya lagyan ng sarili niyang supply na positive accessory. Kasi nagkukonek ang dalawang yan, yung main supply ng flash relay at saka busina. Dapat may sariling supply yan guys. Kasi kapag hindi nyo binago yan, mangyari is mahina ang tunog ng ating supply at saka pabago-bago kasi is nakakonect siya sa flash relay. Yan po ang error na nakita ko sa ating Honeywell switch. Yun, no? Check natin na may continuity ang dalawang yan. Di ba? Nagkaroon ng reading ating tester. Which is dapat walang connection yan. May sariling connection dapat ang ating busina. So, ang gawin natin sa ating kill switch is meron siyang 4 na wire, di ba? Ang ating na makinabangan dyan is yellow at saka brown. So, meron siyang dalawang supply na black at saka black white, which is kapag in-off mo siya is magkukonect yung dalawang yon. So, ang gawin natin is, since natin magagamit yan, yung black white na wire is gagamitin natin yan ng positive input ng ating busina. Yan guys, tinuro ko. Yan ang black white na yan. So, paano ba gawin yan? Siyempre, napaka-basic lang guys. Putulin nyo ang black white na wire na yan papunta sa ating kill switch. Yan, pakita ko sa inyo mamaya guys kung paano siya putulin. So, dyan naman hanapin nyo yung black white. So, putulin mo siya. Yan ang gagawin natin positive input ng ating busina guys. Para na tayo magpagapang pa ng wire sa labas ng ating harness. At para pa rin walang nangyayari. No? So, putulin natin ang black white na wire na yan. At putulin din natin yung kulay orange na wire ng ating busina. Okay. So, putulin natin guys ha. So, yung black white na yan ang magsisilbing input supply ng ating busina. Yung kulay orange na yan, putulin natin guys. Nakakonect kasi yan sa ating main supply ng ating flasher. So, kukonect natin ang dalawang yan. Siyempre, ihinang natin yan pagkatapos ng ating mga connection guys. No? To make sure na talaga yan magkaroon ng lost contact. Yan po ang error na nakita ko sa Honeywell switch. Dapat kasi, before nyo ikabit ang Honeywell switch guys, kapag hindi kayo sigurado, ay isi-sure nyo muna kung okay ba yung connection bawat isa. Hindi natin kasi maiwasan guys na magkaroon ng ganitong error. No? So, kung ikaw ay mekaniko na or bago pa lang nag-DIY, maki-counter ka ng ganitong scenario. Kung nakita mo itong video ito, at least aware ka na guys na meron palang ganitong problema na may counter mo kung sakaling hindi mo na-check ang proseso ng loob ng ating Honeywell switch. Connect na natin ang black, white, at orange. So, yung black, white naman guys, sa kanyang duluhan ng ating harness ay idudugtog na natin doon yung positive na wire na galing sa ating Honda na harness. So, doon papasok ang positive input ng ating busina. Yung kulay black, white na yan. So, depende na rin sa inyo kung black, white o black na wire ang gagamitin nyo guys. So, may gagamitin din black kasi para match talaga siya. Parang magkapareha lang. So, hanapin mo lang yung black, white. Kasi may black kasi na wire dyan eh. Black at saka black, white is sila ang may connection sa ating kill switch. So, since black, white at ang ginamit, i-connect natin yan sa black na wire ng ating Honda na pinutol na wire din sa ating harness. So, check muna natin guys yung black, white at saka yung brown, black. Papindutin natin kabusing kung meron ba siyang continuity para sa ating busina. So yun, gumalaw ang ating tester. Ibig sabihin, goods ang ating busina guys. Yung black, white at saka brown, white is meron na silang connection. I-connect na natin yung brown, black sa ating light green ng ating wire guys. Nakaharap ng ating harness. So din yun ding black, white, i-connect din natin sa black wire na galing sa ating Honda na harness. So yan, i-connect din natin yung guys. Yun, yung black na yan. Saka yung black white, silang magdudugtong. Kahit napakahaba ang video ito guys, alam ko malaking tulong ito sa mga napaplanong magkabit ng Honeywell switch na walang ideya at walang tester kung paano malaman, kung paano yung technique o diskarte para hindi mahirapan kung paano i-convert ang ating Honeywell switch into Honda na mga wire. So yun. So ang natitira na lang is red, yellow, red, blue, yellow, red pala ang natitira at saka
red, blue, yan po, ang dalawang yan is may connection. Yan po ang ating electric start. Yung kulay green na push button na yan. So, pwede nyo gawing busina yan sa malaking busina nyo. Pwede rin sa stock. As long as depende kung saan kayo komportable. Yung kulay green na yan. Kung hindi nyo siya gamitin for electric start, no? Pwede rin passing. Depende na sa inyo. So, yung red, blue, at saka yellow, red, sila may connection, guys. So, next naman natin na i-connect is yung passing overtaking light. Yung white at saka yung kulay orange. Sila ang may connection. So, walang silbi na yan, guys, no? Kasi hindi natin yan gagamitin. So, ang next natin gagamitin ay ang orange at saka white. Yun. Yung orange at saka white. Yan po ang ating passing light. So, paano ba ikabit yan? Napakasimple lang, guys. So, yan kulay yellow na yan na push button. Yan. Yan ating passing light, overtaking light. So, ang gawin nyo is, i-connect nyo lang ang kulay orange na yan sa positive input ng ating busina. Kasi nga is, ang headlight ni busing is naka-convert na positive, battery operated. So, since battery operated na siya, ang dapat din natin i-supply is ang positive input din. Yon, yung kulay black na yan, dyan kayo magtatap sa kulay, yung kulay orange na yan. Yan ang magsisilbing main supply ng ating passing light. At ang kulay white naman, kung saan nyo gusto kukonect o magagamit yan, is either high or low beam ng inyong socket, ay depende na rin sa inyo. Pero usually kapag passing light is nasa mga high beam yan. Yung output naman ng ating kulay puti, na connect sa ating kulay orange, which is yung kulay puti, itatap natin yan sa high beam na kulay blue. So, kahit naka-low beam, naka-function pa rin ang ating high beam kasi sa high beam natin, i-connect yung kanyang passing light. So, kapag naka-off naman yung headlight natin na high and low, magka-passing pa rin yan, guys. Kasi guys, meron tayong sariling connection ng ating overtaking light o passing light sa high beam. Since battery operated ang ating headlight. So, maya-maya pagkatapos sa ating video, guys, pasilip po sa inyo ang ating pinali ng ating ginawang trabaho. So, since na-connect na ating passing light, ang hindi na lang na-connect natin yung black. Kasi yun po ang connection ng ating black, white, yellow, red, at saka yung blue, red, blue. Yan po ang sa ating electric start. So, yung tatlong wire na yan ang hindi natin nag-connect. So, yung last na lang, guys, is yung sa hazard. Sa hazard naman is, ang connection niya is yung brown, red. So, yung brown, red is depende na sa inyo kung saan nyo i-connect. Kasi yung brown, red is for sa hazard. Halimbawa, kung gusto nyo sa left or sa right, depende na rin sa inyo. Pero kailangan, kapag nakakonect nyo yung hazard switch na wire na yan, kung i-connect na nyo sa right, dapat i-on nyo muna yung left. Tapos saka nyo i-on yung hazard para magsabay mag-blink ang dalawa. Halimbawa, kung sa left naman ilagay nyo yung hazard na wire na brown, red, dapat i-on nyo muna yung right, saka mag-blink ang dalawa. Kaya lang po ang paraan kung paano i-connect ang ating hazard switch. So, natitira na lang ay ang black na ating kill switch, yung yellow, red, at saka yung blue, red, blue. Yun lang po ang last na hindi natin magagamit. So, pwede natin balutin ng electrical tape or ihinang mo natin bawat isa to make sure na hindi kakalas ang mga connection na ginawa natin. Siyempre, kung may katanungan kayo regarding sa ginawa nating trabaho, guys, ay huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comments. Diba? At siyempre, kung nagustuhan mo ang video ito at sa tingin mo malaking tulong sa pagresolba sa problema kung paano ikabit yung handle switch, ay siyempre hingin ko sa patabi lang subscribe at huwag kalimutang pinutin ang bell. Kung sakaling mag-upload tayo is ma-update ka sa mga bagong videos ko na ina-upload. Maraming salamat. So, hinang natin sa guys para sure talaga na walang aberya sa ating trabaho. Kaya bilisan na natin ng kaunti. So pagkatapos mahinang guys ay syempre babalutin na natin ng tape bawat isa. Before nyo balutin guys ay double check yung lahat ng mga wire na kinonect nyo kung sakto lang ba ito labang pagkamali, no? Para na kayo mahirapan pa or magkaroon ng problema kung sakaling i-connect nyo na ang mga socket ng ating wire. Okay. Kapag sure na, pwede nyo nang i-final ang inyong trabaho. Balutin nyo na ng electrical tape ang buong wire na binalatan nyo. Para malinis ang tingnan, syempre, of course, na. So yun, malapit na matapos ang ating trabaho at ito na natin malalaman kung naging successful ang ating pag-connect bawat isa
sa ating handle switch. Kahit anong design ng motor guys na mapa Yamaha, Suzuki, Kawasaki, yung original niyang nasakit ng kanyang left handle switch, gayahin niyo itong discarding ito, naputulin niyo lang siya. Tapos idugtong niyo ng bawat isa sa original na wire at saka sa ating handle switch. Yun lang po ang paraan para plug and play na lang pagdating sa inyong electrical system. Hindi na kayo mahirapan pa. Itong discarding ito is napaka-effective at madaling sundan lang guys. So kahit sa mga China motor, applicable po ang discarding ito. So yan, tapos na. Yung tatlong wire lang exist. So babalutin natin yan guys. Kasi yan po sa electric start. Pwede nyo gamitin yung dalawang wire na yan sa ating electric start. Pwede passing, pwede sa bighorn, pwede sa kahit ano. Basta importante is mapakinabangan. So balutin na natin ng electrical tape, yung open wire, para malis sa tingnan. May nakalimutan tayo guys. Yung dinugtong natin na wire sa loob ng ating busina is ihinang din natin. Tapos pagkatapos mahinang is syempre balutan natin ng electrical tape. So yun. Ito yung isa sa mga nakita ko lang na problema. The rest na is okay naman siya guys. Yung push button sa electric start, sa high and low, sa kill switch, sa passing is good siya. Ito lang sa busina ang may error na kaunti. Yung sa wire. So goods na siya guys. So pwede natin siyang balutin for finale. Bilisan na natin. So ito na guys, ang pinali ng ating trabaho, di ba? Napakalinis tingnan, na para bang walang nangyayari. Wow! Let's go! A few minutes later. So ito na guys, na-install na natin ang kanyang handle switch. So unahin mo natin ipinutin ang kanyang busina. So yun guys, good sa kanyang busina. Isa na lang natira kasi sira na yung low. Sa left, signal light. Goods. Sa right, signal light din. Check din natin. Goods. Tapos pinutin natin ang kanyang hazard. So i-on mo natin ang kanyang right signal light. Tapos saka pinutin ang kanyang hazard. Mag-blink ang left. Yun. Functional lang ating hazard. Goods ang pagkakabit guys. So since sa right nakakonect yung hazard dyan guys, automatic on na natin ang kanyang hazard. Para mag-blink na ang dalawa. Yun. So goods na ating hazard. At saka left at right signal light. At i-check muna din natin ang ating hazard sa likuran guys, no? Kung functional din ba ang dalawang signal light. Sa left at saka right sa likuran, goods din, functional ang ating hazard. So off natin ang hazard, off din natin ang signal light. So yun, ganun lang po ang pag-function. So sa ilaw naman ng ating headlight, hatakin nyo lang yung kill switch. High, goods, low, goods. Yan, goods po ang ating high and low. Tapos off natin, passing. Passing natin. Yan, passing natin guys. Yun, ibig sabihin, successful ang lahat ng ating mga wire na kinabit at hindi ito nagkaroon ng aberya. Ayos. Yahoo! At nagkabit din tayo ng MDL na bossing, no? Yun, low. Yan, kasi mahina yung stock headlight ni bossing. Nakukulangan siya. So goods ang lahat at syempre yung ginawa natin is plug and play lang yan guys, no? Lahat ng kinabit natin is wala tayong binago except sa positive na kulay yellow na yan kasi po is battery drive ang kanyang headlight at need natin i-convert ng battery operated ang kanyang wire. So i-connect natin yan sa kanyang output natin ignition switch lang. Yan lang po ang binago natin guys kasi need po talaga i-convert ng positive battery drive ang ating headlight since ito ay naka-lead na. Yan lang ang binago ko. But the rest is plug and play na ang ginawa natin. So, syempre, huwag natin kalimutan i-shout out si Bossing. Salamat sa tiwala. At syempre, ating poging mekaniko. Salamat at ride safe sa lahat.